Guys, yung journey from 2009, sobrang hirap nun kasi nag-resign ako nang hindi ako prepared. Number one, yung comm skills ko naman, Zai, hindi siya at par sa mga hinahanap nung unang panahon kasi Pinoy yung nag-i-interview. Number two, hindi ko alam paano magne-negotiate noon because, eh, guys, tumanggap talaga ako ng $1.25 na sahod. Parang ang unang-unang sahod ko sa Odesk, which is now Upwork, ay $5 to get 200 likes kasi noon pa lang sumisibol yung mga Facebook page. Eh, nagawa ko naman siya. Ang meron ako noon at tinrain kami is industry knowledge. Marketing, may idea ako pero hindi ko alam kung paano siyang i-apply as a freelancer. Resourceful ito. Ito talaga. Ito yung inilaban ko. Very resourceful ako. Ang sabi nga ng asawa ko, dinaig ko pa yung NBI sa pag-iimbestiga. Yan. Creative ako, pero hindi ako creative in terms of like designs. Creative ako in terms of, I think more on people and leadership. Hindi rin ako creative in numbers. Huwag niyo akong aasahan mag-compute. Project management, hindi ko alam na yun na pala yung tawag doon, pero yun yung ginagawa ko sa call center. And one thing guys that I think nag-work sa akin, and this is something na I think not many people are practicing, pero itry nyo, is I treat each of my clients' businesses as my own. Hindi ako task taker, na tipong iniintay kong utusan ako ng client. Hindi. Halimbawa, client for real estate. Iniisip ko na, para kung ano, feeling tagapagmana, pero hindi naman sa kapwa ko Pinoy. Feeling tagapagmana ako in terms of the way that I work. Parang tagapagmana ako na kailangan yumaman tong client ko. Kasi syempre, lagi ako nag-aabang ng 13th month pay. Wala kasing bonus dito sa atin. Pagka natuwa lang ang client mo sa'yo, yun, bigla na lang silang magpapadala. Minsan, $50, minsan $100. Sa sobrang natuwa yung client ko, hindi nakaka-proud, hindi naman natin ipa-publish 'to. Hindi nakaka-proud na momento, alam niyo yung bago ka pa lang na freelancer tapos may nag-invite na friend ko, birthday niya, Friday night. Eh, di umabsent ako, alam niyo sabi ko ay brown out. Alam niyo kung gaano kabait yung client ko na 'to, imbis na magalit siya dahil wala ako, pinadalhan niya ako ng pambili sa Lazada ng power generator. Yun talaga yung bigla kong, "Shit, gan'to pala 'to." Gano'n. May mga client na gano'n, guys. And itong client din na 'to, siya din yung nagpadala sa'kin nung nasira kasi yung, hiniram kong laptop, nagbili ako, so may extra kaming ₱5,000. Binili ko yung lumang laptop ng best friend ko, na bumigay din naman kasi gumamit ng Citrix. May Citrix pa ba sa ano ngayon, sa call center? Yes, no, maybe, sorry. Meron pa, ayan. Citrix yung gamit namin, nag-transition sila sa Citrix. So hindi kaya, mabigat eh. Mabigat yung system. Ngayon, ang ginawa ng client ko, nagpadala din siya ng laptop. Ang goal natin is to help them, hindi yung nag-e-expect tayo ng may kapalit. Kasi dadating ang araw na makikita nila yung value ninyo. Yun yung goal. Kasi kung gusto lang natin ng mabilisang pera, madali ang mabilisang pera. Ang question is, how are you able to future-proof your clients or your freelancing business through your client's business? And that's empathy.